hindi ka may involve sa day-to-day basis, day-to-day activities ng solar firm na yan. Sige mga kalina, sino ba yung mga negosyante dito? Kahit sabihin mo na hindi ka day-to-day, it's still your responsibility kasi ikaw mismo yung mukha niyan, 99%. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose. Kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po we will win po this case. Dagdag Mahalita News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay mga kabalitaan. Ngayon po, pag-uusapan natin itong si Au Castro. Ito ngayong si Leviste ay lagi niya hong binibira sa kanyang vlog. So, ewan ko ba kung ano ba talaga yung gusto niyang iparating ho dito mga kabalitaan. Dahil, anyway, alam naman ho natin na itong si Au Payaso Castro Sintonado, talagang sintonado ho sa lahat ng mga impormasyon. Kasi reyna ho ng kasinungalingan itong hinampak na ito mga kabalitaan. Tingnan nyo itsura. Parang asawa ni Satanas mga kabalitaan. Mapanglinlang ho itong pagmumuka na ito mga kabalitaan. Dahil nasa paligid ho siya or napaligiran ho siya ng mga masasamang espiritu ho dyan sa kanyang kinatatayuan ngayon mga kabalitaan. At kinauupuan na rin kasi lagi nakaupo rin dyan sa Malacanang. Now, itong si Leviste nagsampa ng kaso mga kabalitaan na umihingi ho ng 110 million pesos danyos sa paninirang puri ho dito ni Au Payaso Castro. Sintonado pa. Abogada pero hindi alam yung kanyang mga ginagawa. At yung mga sinasabi patungkol dito sa kumpanya na solar energy nitong si Leviste ay pinipilit niya pa rin yung sarili niya. Dinidiin niya itong si Leviste na binibenta ho mga kabalitaan itong prangkisa daw. Isa sa mga sabagay, baka hindi niya alam na ilang company yung pinagmamayari ho nito. Ayun naman ho dito ni Leviste na binibenta niya yung isang company niya pero wala ho yung prangkisa. Kasi alam niya hindi ho tama ho yun at maling-mali ho yun mga kabalitaan. So pinipilit niya ho rito na nagmamarunong. Ito naman ho yung kanyang mga followers na mga mayroong tawag silang ganyan, loyalista nga ho mga kabalitaan. Uto-uto rin. Mapagpanggap rin ho itong mga hinampak na to mga kabalitaan. Itong katarantaduhang ginawa ho sa pagiging sintonado nitong si Au Payaso Castro Sintonado, nagresulta na ho. Ewan ko lang kung may kakayahan ba ho ba itong magbayad ng 110 million pesos. Malamang, baka isang kalabit niya lang to dito kay Tambuaya o di kaya kay Bungit. Sige, boss niya yan eh. Na pag ito ay makonbikto mga kabalitaan sa kasong cyber libel ni isinampang kaso nitong si Leviste, ay nako, ewan ko lang. Hindi ba mamumuti yung buhok nito mga kabalitaan? Pakinggan muna natin yung kanyang banato dito. Yung mga mali-maling impormasyon ay pinakalat niya ho sa kanyang vlog, nagresulta ho sa kanyang katangahan at kabubuhan mga kabalitaan. Ito uulitin natin to. Since inamin niya dito sa news na to, inamin niya na siya pa rin ang owner ng Solar Philippines. Una, nasa SALN niya ba to? Kasi definitely maku-question to kung di siya nag-divest. Diba? Kaya dito mga kakli, lalo-lalo na ang nagbigay ng prangkisa sa kanya, legislatura. Kung saan siya ngayon, nagtatrabaho. Diba? So tuloy tayo, tuloy. Ayan na, sasabi ko na sa inyo, inamin niya kaya ito na pag-aari niya pa rin sa kanyang SALN. Okay? Pero hindi na raw siya involved sa day-to-day operations nito. Pero mga kakli, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ka involved. Bakit? 99% according to the records, 99% it is owned, that shares are still owned by
Congressman Diviste. Ito yung problema ho dito pag nagbablog ho sila mga kabitan. Wala ho yung pinapakitang resibo eh. Wala ho tayong narinig sa report dito ni Pinky Web. Ipakita mo sa vlog mo. Huwag lang ng salita ka ng salita, bira ka lang ng bira, tapos walang may pakitang visual sa iyong pagbablog. Para at least makita natin at malaman din natin kung yung makuha mong mga ebidensya na yan, mga dokumento, ay lehitimo po ba? Kasi karamihan ho kasi sa mga sinasabi ho nito mga kabalitaan, panay lamang ho, hearsay ho, at kung anong mga pinifeed ho sa kanya ay sinasabi na. Sasabihin mo, Boss Dan, Kuya Dan, grabe ka naman, abogada yan. Parang sinabi mong wala yung kalam-alam. Kung kaalam-alam yung pinag-uusapan or kaalaman, malayo ho to talaga mga kabalitaan sa katotohanan. Kasi yung ugali nito, mahilig sa chismisan. O ano bang sabi ni Boyeng ni Chiquito Bonjing Rimulya? Na bininta niya daw yung company at pati yung prangkisa. Sumakay din itong sintunadang ito. Ngayon, binalag niya mga kabaitaan. Ano bang nangyari ngayon? Nag-feed na ho siya ng information sa kanyang online program na mali-mali ho, na pinapakinggan at pinaniniwalaan din ng kanyang mga loyalista nga hong viewers mga kabalitaan. Diyan pa lang ho, maling-mali na ho yan, paninirang puri na ho yan mga kabalitaan. Pilit niya po sinasabi na, hindi po pwede na wala ho siyang involvement day-to-day operations. Ba't sinasabi mo yan? Sinabi na nga dito ni Liviste na wala na nga siyang involvement dyan kasi hindi niya siya nangialam. Tapos ipipilit mo sa yung programa, sinasabi mo rito na, hindi po pwede yan. Ba't ikaw na nagsabing hindi po pwede? Kasi kasama mo ba palagi itong si Liviste? So ang ibig mo sabihin, ikaw yung papaniwalaan namin, hindi yung mga sinasabi ni Liviste. Na si Liviste mismo, hands-on ho yan, first-hand information ho yan, may karanasan ho yan sa kanyang kumpanya, kaysa sa ikaw na tumatanggap lamang ng chismis mula sa iyong partner na si Chiquito. Ngayon, sinagot na kayo ng Meralco na wala hong kaming binili kay Liviste na prangkisa. Iba yung prangkisang binili namin. Pahiya na kayo dyan. Red flag na rin kayo dyan mga kabalitaan. Magkikita ho natin itong reyna ng kasinungalingan. Talagang sinesertify niya yung sarili niya. Siya mismo nag-certify sa sarili niya na reyna ho siya ng kasinungalingan at puro lang ho ito pamumulitika sa kanya mga kabalitaan. So kung 99% ka, paano hindi ka may involved sa day-to-day basis, day-to-day activities ng solar firm na yan? Sige mga kalina, sino ba yung mga negosyante dito? Kahit sabihin mo na hindi ka day-to-day, it's still your responsibility kasi ikaw mismo yung mukha niyan, 99%. Nasa SOSI kaya yan. Diba? Multi-web D. Hindi, sa akin mas concern ko kung na-i-report niya ba doon kasi she is considered the richest. Boba talaga itong babaeng to. She! Hindi niya alam. Hindi niya alam mga kabaitaan. Babae pala siguro sa tingin nitong si Liviste. She, ikaw, he. Tanga talaga itong magbumukha nitong babaeng to. Anyway, putulin na ho natin yan kasi walang kwenta yung impormasyon nito. Ang naniniwala lang ho dito, ito yung kanya mga loyalista nga hong viewers na parang ganun na rin yung mga utak ko nila mga kabitaan. Kung ano yung pinifeed ho nito, ay naniniwala rin sila. So, kaya lagi ho silang sablay sa kanilang mga plano, mga balak ho nila o binabalak na pre-resbakan ho itong mga taga-suporta ng mga Duterte, mga kabalitaan. Pero ito ho yung pinakamatindi. Ewan ko lang kung ano na ngayon ang pakiramdam nitong si Auau Castro Payaso Sintunado. Nung kamakailan lang pumunta ho ito doon sa NBI, nag-call a friend na naman para i-report daw itong mga, alam niyo na, takot para ito magurgor pero yung bibig nito walang preno-preno na puro mali yung mga pinagsasabi, puro kwentong barbero mga kabalitaan. Inatakot siya. Mas ngayon po, abogado, tignan natin yung talino nito. Hininga no siya dito ng 110 million pesos na danyos sa bilang bayad ho sa kanyang bayad sa paninirang puri sa kanyang programa ho dito mga kabalitaan. Yung nakita nyo po, partial lamang ho yun. Marami ho siyang mga sinasabi dito at para magkaroon lang ho tayo ng idea na talagang inaraw-araw niyo po dito si Liviste sa kanyang vlog. Itong si Liviste, nagsampa ho ngayon mga kabitaan ng kasong cyber libel ho sa kanya. Ewan ko lang, yung 110 million, kung talagang kung mapapatunayan ho ito, ang tanong ho natin, may 110 million po bang ito mga kabalitaan?
Kung meron man, makaka-afford man siyang magbayad, ang tanong rin natin, saan nanggaling yung 110 million? At kung sasabihin niya, merong nagbibigay o meron din mag-sponsor, at sino naman ho yung nag-sponsor? Pag hindi niya ho yan nasagot mga kabalitaan, sigurado ho, it's either kay Bungit ho yan nanggaling o di kaya kay Tambuaya. And then, pag nanggaling ho kay Tambuaya at kay Bungit, alam na this kung kailan at saan ho nanggaling itong pera at kaninong pera ito. Ito sigurado talaga mamumuti yung buhok ko nito. Yung uso nitong napakasintunado mga kabalitaan, sigurado ninipis ho yan mga kabalitaan. At pag nakita no natin na nagbawas na ho ito ng timbang, naku po, kulang na ho yan sa tulog. Nagkonsumisyon na ho yan sa 110 million pesos mga kabalitaan. Tandaan niyo po yung sinasabi ho natin, balikan ho natin to si Awao Payaso Castro. Kasi may papakita ho tayong video, live ho ito mula ho sa Facebook account mismo ni Liveste, no? Kung hindi ako nagkamali, ito. So makita ba sa monitor? O yan. So pakinggan at panoorin ho natin dito mga kabalitaan. Medyo hindi magandang kuha, pero at least ano siya, no? Makikita pa rin ho natin at medyo magulo lang. Ito yung abogado niya dito, si Attorney Ferdy Topacio. Kumuha talaga ng celebrity lawyer. Kayang-kaya, milyon-milyon kaya yung babay ang talent fee. Talent fee ba tawag doon? Acceptance fee rather. Ni Topacio mga kabalitaan. Una tayo ay narito ngayon sa Manayan Mahina, no? para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds po of Attorney Topacio. Pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na some expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Demulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as elected public official at membro ng lehislatura, na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard
public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pamumurakot dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. Sir, may That is press a con. malicious Press attack. con na lang tayo. Yes. Para makapag-file na kayo. So, File na lang tayo. gusto ko lang pong linawin na we'll have more time. Yes, of Yes, course. Yes. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayoko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawal man po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po we will win po this case. Maraming salamat po. Nako, talagang nakakatakot tong kasong to dahil sinisigurado ho ni Congressman Leviste, mga kabitan, na sila po ay talagang mananalo sa kasong ito. Nakakapagtataka lang ho. Sabi naman ni balikan natin yung yung sona ni Buboe, mga kabalitaan. Yung sinabi niyang mahiya naman ho kayo at itutuloy na magkakaroon ho ng malawakang investigasyon patungkol ho sa nakawan sa pera ho dyan sa DPWH. Ngayon, kinagat ho ito ni Leviste para bagang yung pagsabi dito ni Buboe, mga kabaitaan, hindi ko alam kung lutang ba siya nung araw na yon. Bangag ba siya nung araw na yon kaya niya nasabi? Kasi alam naman ho natin na gusto niya pa imbestigahan at marami ho talagang masasagasa ang mga kalyado ho nito. Pero ngayon po, may mga ebidensya, kitang-kita na ho, mga kabitan, sa lente ng mga kamera ho ng ating mga reporters na lumalabas yung mga pangalan ho nitong mga kawatangpol politiko. Si Leviste na ngayon ang hinahabol ho nila. Natakot sila, baka yung mga hawak na dokumento ni Leviste, baka nandun yung pangalan ni Bonget. Kung hindi ho guilty yung isang tao, kahit ano pang gagawin laban sa'yo, wala ho talaga kayong kinakatakutan. Dahil malinis ho yung inyong konsensya. But ngayon, baliktad na. Akala ko ba, totoong investigasyon? Kung saan meron na hong mga dokumento, may mga ebidensya na, hindi ho nila ito pinapayagan at initsipuera lang ho nila, lalo na dyan sa DOJ. At dyan sa Kongreso, na ngayon ay balak din, parang tinakot na daw siya dito sa Kongreso Tinangkaan pang suhulan, mga kabalitaan. Yung ginawa ko dito ni Leviste, hindi ho, mga kabalitaan, para kontrahin itong administrasyong ito. Bagkus, ito'y pamamaraan para mapabilis ho ang investigasyon dahil po sa mga dokumentong nakuha ho niya bago namatay itong si Cabral, na sana ang ginawa ho nila, nagkaroon sila ng authentication sa mga dokumentong hawak-hawak ni Leviste para mapatunayan ho talaga kung sila po desidido ho at seryosong matumbok kung sino po talaga. Alam naman ho natin na itong si Tambuaya at si Buboe ay sabi pa ni Zaldico na yung pera hong mali-malita ay nasa kanila lang ho at wala ho siyang natatanggap. Pero sa puntong yon, hindi ho ako naniniwala. Imposible kahit sa 5 centavo ho, imposible walang matatanggap, mga kabaitan. Pero still, allegedly, ninanakaw pa rin ho nila yung pera. Yun po ang kanilang ayaw sa publiko at malaman ng taong bayan na baka lumabas ho iyan talaga sa investigasyong gagawin ho nila. Kaya itong si Auau Castro, umanda ka na sa 110 million pesos, lumabas na, nagkaroon na ho ng resulta ang iyong pagiging sintunado dyan sa bahay ni Kuya. Tignan natin yung talino mo laban kay Topacio kung saan ang kaya mo sa kasong ito, mga kabalitaan. Si Payaso sintunado, mga kabalitaan, kung kakasama ho dito kay Leviste, mga kabalitaan, kung siya may papalag sa kanyang pagbablog at sasagutin niya yung mga kasong ito, mga kabalitaan. Malamang, magko-call a friend na naman ho ito kay Bonget o di kaya kay Tambuaya. Ramdam ko na yung bakal na rihas, mga kabalitaan. Kung hindi man ito makakahimas rihas sa taong ito o baka sa susunod na taon o pagkatapos ng termino ni Buboe, mga kabalitaan, siguradong may kalalagyan ho itong si Auau Castro, Payaso sintunado, mga kabalitaan.
Sa Facebook po, follow, like, and share. Sa YouTube, huwag kalimutan po, subscribe at pinutin ang notification bell. Share niyo po ito para malaman ng karamihan kung ano po mga kaganapan sa ating lipunan. Paliguan na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon. At of course mga kabitaan, suportahan niyo lagi at sa hindi pa po nakapag-follow at subscribe, gawin niyo na ho yan mga kabalitaan. Bago tayo magtapos mga kabitaan, paalala lamang ko sa inyo, pakatandaan niyo po ito, kapag ang tao po ay inaapi, sa kahuli-ulian siya po ay magwawagi dahil po sa kanyang patuloy na pagipaglaban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tandaan niyo po, there will be a time of reckoning. To God be the glory. Wawa, chip, chip. Peace out. Gun agad, Balita.